Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Noel. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Masbate. Isinilang sa pamilyang Kristiyano itong si Noel. Pastor ang ama, habang ang ina naman ay naglilingkod din sa kanilang simbahan bilang guro. Nagtuturo ito ng katekismo sa mga batang miyembro at nagpapalaganap ng salita ng Diyos. Nang mga panahong to, 18 taong gulang pa lamang si Noel. Nag-aaral sa kolehiyo sa kursong theology. Balak nitong sundan ang yapak ng ama at maging isang pastor. Bilang batang lumaki sa pangaral at alituntunin ng Biblia, hindi lingid kay Noel ang tungkol sa mga masasamang elemento. Ngunit ang tanging pinagkaiba lamang, anghel at demonyo ang kanilang pinaniniwalaan. Namulat si Noel sa paniniwalang hindi totoo ang mga aswang, maging ang mga engkanto. Ngunit nagbago ang lahat ng yun nang minsan silang dumayo ng ama sa isang liblib na sitio sa kanilang bayan. Ginawa ito ni Pastor Rogelio para magpalaganap ng salita ng Diyos at dalhin ang mga tao palapit sa kanya. Ngunit hindi naging maganda ang karanasan ng mag-ama sa sityong yun. At kung ano ang nangyari, malalaman natin sa pagpapatuloy ng kwento. Nandito na tayo sa sityo. Pakibitbit ng bag ko, anak. Pagkababa mo ng sasakyan. Wika ni Tatay Rogelio habang bumababa ng sasakyan. Nakarating na sila sa isang malayong sitio na sakop pa rin ng kanilang bayan. Medyo masukal na ang daan sa paligid at kung titignan ng mabuti, mangilan-ngilan na lamang din ang mga kabahayan. Paanan na ito ng kabundukan kaya wala nang gaanong nakatira dahil hindi naabot ng elektrisidad ang lugar. Tatay, parang ang layo sa kabiasnan nitong napili mong lugar ah. May mga tao pa kaya rito? Tanong ng binatang si Noel. May nakikita ko mga bahay, Noel. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa. Ang sabi nga ng mga apostol, kahit isa o 2 tao lang ang makikinig sa'yo, huwag kang magdadalawang isip na ipalaganap ang salita ng Diyos. Tugon ng ama. Opo tay, alam ko naman po yun. Kaso ang inaalala ko, napakalayo na nito sa bayan at baka abutin pa tayo ng ulan. Magtiwala ka lang, Noel. Ang Panginoon ang magbibigay ng lahat ng ating mga kailangan. Tara na, magsimula na tayong magbahay-bahay. Pag-uusap ng mag-ama. Naglakad ang mga ito papunta sa unang tahanan. Sinalubong naman sila ng mga tao. Nangaral si Pastor Rogelio at pagkatapos, lumipat na ito sa ibang bahay. Ngunit sa pagkakataong yun, hindi sila pinutuloy ng mga nakatira roon. May mga tao din palang ayaw makinig ng salita ng Diyos tayo, no? Tanong ni Noel. Anak, hindi lahat ng tao makukuha natin ang kalooban. Minsan panapanahon lang yan. Siguro hindi pa oras para madinig nila ang magandang balita. Hindi pa sila tinatawag ng Panginoon. Pero tandaan mo, anak, darating ang oras na sila mismo ang maghahanap ng kaharian ng Diyos. Wika ni Tatay Rogelio
Habang nag-uusap ang mag-ama, may lumapit naman sa kanila na isang matandang babae. Hmm, mukhang uulan na. Bakit hindi mo na kayo tumuloy sa aking munting tahanan? Wika na matandang babae. Nako, oo nga po. Maraming salamat nanay ha. Pero tutuloy na lang siguro kami sa pagbaba sa bayan. Tugon ni Tatay Rogelio. Hindi na kayo makakadaan sa kalsada. Maya-maya lang, babalutin na ng putik ang daan. Tignan ninyo, umuulan na sa itaas ng bundok. Muling wika na matandang babae. Nakita naman ni Tatay Rogelio na napakakapal ng ulap sa kabundukan at alam niyang malakas na ang ulan doon. Nako, mukhang hindi nga tayo makakabalik ng bayan sa ngayon anak. Sige po nanay ha, tara na. San po ba banda ang bahay ninyo? Tanong ni Tatay Rogelio. Ay, malapit lang dito iho. Tara na, bago pa tuluyang bumuhos ang malakas na ulan. O sige po nanay. Noel, sumama ka kay nanay at aayusin ko lamang ang pagkakaparada ng sasakyan. Wika ng ama. Matapos maisaayos ang sasakyan, sumunod na din si Tatay Rogelio sa matanda. Nakita nito ang tahanan. Namangha dahil punong-puno ng mga namumulaklak na halaman ang paligid. Isang binata ang nag-abot ng maiinom sa dalawa. Magandang hapon po sa inyo. Eto, may inom. Sandali lang po ha. Kukunin ko lang yung kakanin sa kusina. Siguradong gutom na kayo eh. Wika ng binata. Maraming salamat iho. Napakabait nyo ng lola mo. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon. Ito lamang ang paraan para makabawi kami sa kasalanan ng aming angkan sa ama. Ang paggawa ng kabutihan sa mga tao. Tugon ng matanda. Bahagyang napaisip ang pastor sa sinabi nito at iba ang pagkakaunawa. Nanay, lahat naman ho tayo may obligasyon sa ama na kailangan nating tuparin. Ito ang ating misyon sa mundo at pangunahing dahilan kung bakit tayo nilikha. Wika ni Tatay Rogelio. Hindi mo nauunawaan ang sinasabi ko, pastor. Pero hindi na yon mahalaga. O siya, kumain na muna kayo bago pa lumamig ang kape at ang suman. Wika na matandang babae. Habang kumakain ang dalawa, bigla namang bumuhos ang napakalakas na ulan. Halos hindi na makita ang daanan. Mukhang hindi talaga tayo makakauwi nito, tay. Sobrang lakas ng ulan eh. Wika ni Noel. Oo, imposible talaga makababa kayo sa bayan sa ganyang kalakas na ulan. Dito na po muna kayo magpalipas ng gabi. Bukas ng umaga, titila din ang ulan at mas ligtas ang pagbaba sa bayan. Tugon ng binatang kasama ng matanda. Oo nga naman, may bakante pa namang kwarto dito. Yon nga lang lamparang degas lamang ang aming ilaw. Ayos lang po yun, Nay. Wala pong problema sa amin yon. Sanay kami sa ganitong buhay, Lola. Auring nga pala ang pangalan ko. At ito naman ang aking apo, si Gino. Ako naman po si Rogelio. At ito naman po ang anak kong si Noel. Pastor po ko sa isang simbahan doon sa bayan. Ikinagagalak ko po kayong makilala. Ganoon din kami.
ikinalulugod ko na tanggapin kayo sa aming tahanan. Pag-uusap ng mga ito, buong gabing nag-usap ang apat sa sala hanggang sa dalawin na lamang ng antok ang matanda at nagpaalam para matulog. Ngunit laking pagtataka ng mag-ama nang magsabi si Gino na mananatili itong gising. Sige na po, Lola. Ako na po yung magbabantay. Magpahinga na lang po muna kayo. Wika ni Gino. Pumasok ang matanda sa silid. Habang naiwan naman si Gino, isinara nito ang lahat ng mga pinto at bintana. Teka pare, bakit kailangang magbantay? At sino ang dapat bantayan? Tanong ni Noel. Kayo po, Pastor. Dahil dayo kayo sa lugar na ito, siguradong marami ang dadayo para bisitahin kayo. Bakit kailangang bantayan? Kung dadalaw sila at mabuti naman ang intensyon, hayaan na lamang natin. Wika naman ni Tatay Rogelio. Hindi po ninyo naiintindihan, Pastor. May mga nilalang sa paligid na bala kayong gawing hapunan. Hindi lahat ng nakatira sa baryong to tao. Teka, anong ibig mong sabihin, Gino? Anong hindi tao? Ewan ko kung maniniwala kayo sa mga sasabihin ko. Pero may mga aswang na nakatira dito At kabilang kami ni Lola Auring sa mga yon. Pagsisiwalat ng binata. Magtatanong pa sana si Noel nang biglang may kumatok sa pintuan. Tatayo na sana si Gino para pagbuksan ito nang biglang lumabas ng silid si Aling Auring. Sandali lang, Gino. Hayaan mong ako ang magbukas ng pinto. Wika ng matanda. Naglakad si Aling Auring papunta sa pintuan at bahagya itong binuksan. Magandang gabi, Aling Auring. Balita ko, meron kayong mga panauhin na mula sa kabayanan. Maaari ba namin silang makita? Tanong ng lalaki mula sa labas ng bahay. Nilingon ng matanda sina Pastor Rogelio at sinenyasan na huwag gagawa ng ingay. Nako, pasensya na, Ador, pero tulog na yung aming panauhin. Nagpapahinga na sila dahil pagod sa mahabang araw ng pangangaral. Wika ni Aling Auring. Naaamoy ko yung mga panauhin nyo. Baka naman pwedeng masilip sila kahit sandali lang. Tugon ng lalaki. Magtigil ka nga, Ador. Baka nakakalimutan mong nasa pamamahay kita at batas ko ang masusunod dito. Alam mo, bakit ba ang hilig mong ipagtanggol yung mga dayo? Wala naman silang ginawa kundi tuligsain ang uri ng pamumuhay na meron tayo. Wala tayong dapat pag-usapan tungkol sa bagay na yan. Sinabi ko na sa inyo noon pa na wag niyong gagalawin ang mga bisita ko o sino mang dadalaw sa aking pamamahay. Pag-uusap ng dalawa. Bahagyang tumaas ang boses na matanda. Dito na nakaramdam ng tensyon si Noel, kaya binulungan nito si Gino. Teka, sino ba yung mga taong yan? Bakit namimilit silang pumasok dito? Tanong ni Noel. Sila ang mga sinasabi ko sa inyo, kaya hanggat maaari, huwag kayong gagawa ng ingay. Tugon ni Gino. Nagkatinginan ang mag-ama at sa pagkakataong yun, maging si Pastor Rogelio ay unti-unti na ding nakaramdam ng takot. Naramdaman ni Noel na may kung anong gumagalaw mula sa bubong, kaya muli itong nagsabi kay Gino.
Pare, mukhang may tao sa bubong ninyo ah. Anong ginagawa nila? Bakit gano'n na lamang sila kapursigidong makapasok? Tanong ni Noel. Kagaya ng sinabi ko kanina, balak nila kayong gawing hapunan. Tara na Noel, pumasok kayo ng silid ni Lola Auring. Doon mas ligtas kayo at hindi magagalaw na mga nasa labas. Wika ni Gino. Sinasabi mo ba na aswang ang mga tao sa labas ng bahay? Hindi kaya mga lasing lang na nanggugulo? Maniwala man kayo o hindi, Pastor, mga aswang ang taong yun na nasa labas. Dumito lang po muna kayo sa silid at wag na wag kayong lalapit sa bintana. Delikado, kami nang bahala ni Lola. Wika ni Gino. Matapos magsalita, isinara ng binata ang pinto at lumapit sa matanda. Naroon pa din ang taong nagngangalang Ador. Napilit itinutulak ang pintuan. Sige na tanda, papasukin mo na kami. Huwag mong sarilinin ang biyaya. Wika ni Ador. Huwag mo nga akong pilitin, Ador. Umalis na kayo kung ayaw niyong magkagulo. Tugon ni Lola Auring. Oy Ador, nadinig mo ang sinabi ng lola ko. Kaya umalis na kayo. Dahil kung patuloy kayong magmamatigas, baka hindi nyo magustuhan ang susunod na mangyayari. Wika ni Gino. Wag na wag lang kayong matutulog. Dahil sa oras na ibaba nyo ang depensa nyo, hindi kami magdadalawang isip na pasukin ang tahanan nyo. Punong-puno na kami sa pagtatanggol na ginagawa niyo sa mga tao. Alam niyo naman kung ano ang silbi nila para sa atin, di ba? Pagkain lang sila, tanda. Hindi mo sila dapat pinag-aaksayahan ng simpatya. Kung ang turing niyo sa mga tao ay pagkain, ibahin niyo kami. Matagal ko nang iwinaksi ang pagkain ng laman ng tao. Dahil lalo lamang nadadagdagan ng kasalanan natin sa Ama. Hindi ko hahayaan na ang henerasyong nagmula sa akin ay sasapitin ang dinanas ng aming mga ninuno. Sapat ng kaparusahan ng sumpa sa katauhan natin. Pinapatunayan mo lang na mahina ka na, Aling Auring. Hindi na ikaw ang tinitingala at kinatatakutang pinuno ng mga aswang. Siguro napapanahon na para may pumalit sa'yo. At anong gagawin mo, Ador? Huwag na huwag kang magkakamali dahil hindi ko kayo uurungan. O, inirerespeto namin ang inyong paniniwala. Kaya sana ganoon din ang gawin ninyo. At huwag na huwag mong iisipin na mahina na kami dahil hindi lang laman ng tao ang nagbibigay ng lakas sa amin. Subukan niyong manggulo ngayong gabi at matitikman niyo ang bangis ko. Uy, masyado ka namang mayabang, Gino. Wag na wag lang kayong magkakamaling matulog ha. Dahil sisiguraduhin ko na hindi na kayo magigising. Banta ni Ador. Dinig na dinig ng mag-ama ang pinag-uusapan ng mga ito. Maging si Pastor Rogelio, hindi makapaniwalang napadpad sila sa isang baryo na pinamumugaran ng aswang. Hindi ko inaakala na mararanasan natin ito, Noel. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon. Huwag niyo po sanang hayaang mapahamak kami ng anak ko sa kamay ng mga nilalang na ito. Panalangin ni Pastor Rogelio. Maya-maya ay pumasok na si Gino sa silid. Nakangiti ito. Patunay lamang na wala ng panganib sa labas. Pastor, Noel, umalis na sila. Kaya maaari na kayong lumabas ng kwarto. Wika ni Gino.
Maraming salamat sa Diyos. Pero kumusta naman ang Lola Auring mo? Tanong ni Tatay Rogelio. Maayos naman po siya, Pastor. Wala pong makakapanakit kay Lola dito. Iginagalang po siya ng lahat ng mga aswang. Maliban na lamang sa ador na yon. Talagang napakasama ng ugali ng isang yun eh. Pasensya na kayo kung humantong sa ganito ang inyong pagbisita sa baryo. Gino, alam kong hindi matatapos ang gabing to nang walang gagawin sina Ador. Maging alisto ka ha, at huwag mong hahayaang makabukas sa mga pinto at bintana. Opo, Lola. Ako na pong bahala sa mga yun. Hindi ko hahayaang madampian ng kamay nila ang mga bisita natin. Wika ni Gino. Inakala ng pastor na hindi na babalik pa ang mga aswang dahil tahimik na ang buong paligid. Ngunit lingid sa kalaman ng mga ito, napansamantala lamang katahimikan ang mararanasan. Ilang minuto ang nakalipas, muling kumalabog ang bubong ng tahanan. Napatayo si Noel at dali-daling lumapit sa ama. At talagang hindi titigil ang lintik na Ador na to. Lola, payagan niyo na po kung harapin sila. Kung hindi ko yung gagawin, siguradong hindi sila titigil. Wika ni Gino. Kung sa bagay, tama ka nga Gino. Pero mag-iingat ka apo ha. Tuso ang Ador na yan. At kahit pangkaraniwang aswang lamang siya, meron din siyang kalakasan. Alam ko po Lola, pero hindi uubra sa akin ang lakas na yun. Pag-uusap ng maglola, lumabas ng tahanan si Gino upang harapin ang mga aswang na nanggagambala. Sumilip naman sa siwang ng bintana si Noel para makita ang mga pangyayari. Nakatayo sa bakuran si Gino habang bumubuhos ang malakas na ulan. Hinahamon nitong lumabas si Ador at harapin siya sa isang bakbakan. Ngunit wala namang nagpakita ni isa. Alam ng binata na nasa paligid lamang ang mga kalaban. Kaya hindi ito nagpakampante. Napakadilim sa labas ng bahay ng mga sandaling yun. Wala ding lampara ang nakasindi dahil basa ang mga ito. Tanging liwanag mula sa loob ng tahanan ang nagsisilbing ilaw. Ngunit namangha ng husto si Noel dahil tila hindi alintana ni Gino ang madilim na paligid. Manalig ka sa kakayanan ni Gino. Kung may pinagmamalaki man kami sa pagiging aswang, iyon ay ang aking apo. Isa siyang gabunan at taas noo kong sasabihin na mula sa aking henerasyon ng batang yan. Wika ni Lola Auring habang nakaupo sa maliit na upuan. Dagdag pa nito, ulila na sa mga magulang si Gino kaya siya ang nangalaga simula pa pagkabata. Alam na matandang may magandang kinabukasan na nag-aantay sa apo, kaya naman walang pagdadalawang isip niya itong kinupkop. Hanggang sa maya-maya pa, nakarinig ng kalabog si Gino. Ilang sandali lang ay isang malaking aso ang nagpakita sa kanya. Sinugod nito ang binata. Sinalubong naman ni Gino ang nilalang at napigilan. Habang nakikipagbunos sa malaking aso, isa pang nilalang ang lumapag mula sa bubong at sa pagkakataong yun, figura ng tao ang nakita ni Noel. Sinugod din ito si Gino at kinalmot sa likuran. Hinawakan ng mahigpit ang kalabang aso at buong lakas na inihampas sa isa pang kasama nito. O ano? Kayo lang bang dalawa ang haharap sa akin? Sayang lang yung oras ko sa inyo eh. Wika ni Gino habang hinihimas ang mga natamong pinsala.
Nanlaki ang mga mata ni Noel dahil kitang-kita nito ang paghilom ng sugat ng binatang aswang. Nakakatakot ang anyo ni Gino na mga oras na yon. Bagaman nasa anyong tao, nagliliwanag na pula ang mga mata nito na tila baga na nagmumula sa sinindihang uling. Muling sumugod ang dalawang nilalang. Kinagat ng malaking aso sa balikat ang binata. Habang ang isa naman walang tigil na pinagsusuntok sa katawan ni Gino. Nanatiling nakatayo ang binata na parang hindi nararamdaman ang mga pag-atake. Hanggang sa nagawa nitong saluhin ang suntok ng kalaban. At saan mo kinukuha ang lakas na yan? Hindi ka na kumakain ng tao Pero bakit ikaw pa rin ang pinakamalakas? Tanong ni Ador. Hindi mo alam? Ito ang sikreto ng aming lahi, Ador. Bagay na kinatatakutan ng karamihan sa inyo. Kaya ngayon, ipapamalas ko sa iyo ang rason kung bakit inirespeto kami ng mga kapwa natin aswang. Wika ni Gino. Hinila nito ang braso ni Ador. Inihampas sa malaking aso. Napasigaw ang nilalang dahil tumusok sa katawan nito ang matatalas na kuko ni Ador. Sinakal ng binata ang aso at dahan-dahang itinaas. Sinipa nito si Ador at tumalsik sa malayo. Kinuha ang pagkakataon upang tuluyang tapusin ang kalabang nilalang. Gamit ang kanyang matatalas na kuko, dinukot ni Gino ang puso ng malaking aso at sa mismong harapan ni Ador, kinain niya ito. Halos isuka ni Noel ang lamang loob nang makita ang ginawa ni Gino. Matapos kainin ang puso, hinarap nito si Ador na nooy nanginginig na sa takot. Patawad, Gino. Hindi na ako uulit. Pakiusap, buhayin mo lang ako. Kusa na akong lalayo sa lugar na ito. Pagmamakaawa ni Ador habang gumagapang paatras. Alam mo, pasensya ka na, Ador. Pero hindi ko na maaaring pagbigyan ng kahilingan mo. Ilang beses na kitang binalaan, pero hindi ka pa din tumitigil. Wika ni Gino. Hindi mo naman ako masisisi. Maraming taon na din kami nagtitiis sa karne ng mga hayop. Mga aswang kami na nasanay kumain ng laman ng tao. Kaya hindi mo maaalis sa amin na masabik. Kagaya ng sinabi ko, huli na para sa mga paliwanag mo. Wika ni Gino. Biglang nawala ang binata. Kinuha naman ni Ador ang pagkakataon para tumakas. Ngunit hindi pa man ito nakakahakbang. Biglang nahulog ang ulo nito at tuluyang bumagsak ang katawan sa lupa. Muling nagpakita si Gino at sa pagkakataong yun, dinampot nito ang ulo ni Ador at tinaas. Tandaan ninyong lahat, alam kong nanonood kayo. Magsilbi ng aral sa lahat ng nangyari kay Ador. Simula sa araw na ito, walang sino man sa inyo ang gagalaw sa aming mga panauhin o sa iba pang mga dadayo sa lugar na ito. Ang sumuway sa utos ko, sasapitin ang ganitong uri ng kaparusahan. Banta ng binata. Biglang nagsipulasan ang mga nilalang na nagtatago sa dilim. Kasabay nito ay ang pagtila ng ulan. Hindi na maramdaman ni Aling Auring ang presensya ng mga nilalang sa paligid, kaya binuksan na nito ang pintuan. Gino, iligpit mo na ang katawan ng mga yan. Ilang minuto na lang sisikat na ang araw. Ayokong makakita ng abo ng kapwa natin aswang sa bakuran.
Utos ni Lola Auring. Opo Lola, ako na pong bahala dito. Tugon ni Gino. Hindi makapagsalita si Pastor Rogelio dahil sa mga nasaksihan. Ni minsan hindi nito inisip na totoo pala ang mga aswang. Tatay, nananaginip po ba ako? Tanong ni Noel. Sa palagay ko anak, hindi. Nakita ko rin ang lahat ng mga nakita mo. Imposibleng magkasabay tayong nananaginip. Tugon ni Tatay Rogelio. Tay, ni minsan hindi ko naisip na totoo pala ang mga katulad nila Gino. Ngayon ko lang din napatunayan na hindi lang tayo mga tao ang namumuhay sa mundong ito. Alam mo, iho, bago pa man nilalang ang tao sa mundong ibabaw, narito na kami. Ang tawag niyo sa amin, mga pinanobol o sinumpang anghel. May ilan sa amin na tuluyang niyakap ang pagiging masama, ngunit may ilan ding pilit na gumagawa ng kabutihan para lamang ikarangal ng amang may likha at sa pag-asang muli kaming tanggapin sa kaharian kung sakaling kami ay papanaw. Ganun ho ba, Manang? Kung ganun man po, ipagdarasal ko sama na kayo po ay tanggapin sa langit. Ngunit kailangan ko din po ang tulong ninyo. Ipagpatuloy ninyo ang paggawa ng mabuti at pagsunod sa kanyang kalooban. Dahil ang pagpapatawad ng Ama ay walang hangganan. Tama ang anak ko, Aling Auring. Nagpapasalamat kami at dito kami napunta sa lugar ninyo. Lalong nabuksan ang aking isipan tungkol sa mga bagay-bagay. Aaminin ko, tumanda na ako sa ganitong larangan, pero kulang pa din ang mga nalalaman ko. Dagdag ng mag-ama. Ilang minuto pa ang nakalipas. Sumikat na ang araw. Nagpaalam na ang mag-ama na babalik na sa bayan. Nadiskubre din ng mag-ama na hindi naman pala totoo ang sinabi ni Aling Auring na matatabunan ng putik ang daan. Ginawa lamang niya ito upang mapanatiling ligtas ang mag-ama dahil alam niyang susundan sila ni Ador. Sa pagdaan ng mga araw, paulit-ulit na bumabalik si Noel sa lugar at naging matalik na kaibigan si Gino. Kalaunan, nakapagtapos ng pag-aaral ang binata at inordinahang pastor. Pinag-aralan nito ng husto ang tungkol sa pinagmula nila Gino at napag-alaman na totoo pala ang sinasabi ni Aling Auring. Bago pa man magsimula ang buhay sa mundo, nauna nang manirahan ang mga elemento kagaya ng engkanto, aswang at mga duwende. Sila ang mga pinakaunang tagapangalaga na nilikha ng Ama. At nang dumating ang mga tao, ipinaubaya na nila ito. Nagtago sa kalikasan, gumawa ng sariling mundo na hindi nakikita ng mga tao. Bagaman may ilang nabigyan ng kakayanang makapasok at masilayan ang mundong ito, minabuti nilang wag isapubliko ang mga nalalaman para na din mapangalagaan ang balanse. Isang mahalagang aral ang natuklasan ni Noel sa lugar na yun at kailanman hindi niya makakalimutan ang karanasang yun. Sa paglipas pa ng maraming taon, kinailangan ng binatang umalis sa bayan dahil napili itong magtayo ng simbahan sa isang bahagi ng probinsya. Ngunit gayunpaman, kahit malayo na sa mga kinilalang kaibigan, hindi pa din nakalimutan ni Pastor Noel ang kanyang mga karanasan, lalo na nang makilala ang isang
aswang na may mabuting kalooban. Susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Eugene. Walang eksaktong taon, probinsya ng Capiz. Nang mga panahong ito, laganap ang usap-usapan sa lugar nila Eugene, ang patungkol sa isang aswang. Ayon sa mga ito, yon ay walang iba kundi ang bagong lipat na matandang babae na nakatira malapit sa sapas sa lugar. Tuwing nadidinig ito ni Eugene, napapakunot na lamang ang noo dahil wala naman sa itsura na matanda ang mga sinasabi ng iba. Lalo pat madalas itong makasalubong. Ang nasabing ilog malapit lamang sa tahanan ng binata, kaya alam niya ang mga galaw na matanda. Dahil sa hindi naman ganon kainteresado sa usap-usapan, minabuting wag na lamang pansinin. Napaka-responsable ni Eugene bilang ama. Wala itong ibang ginawa kundi magtrabaho at protektahan ang mga ito sa abot ng makakaya. Isa itong sapatero at sa tagal ng paninirahan sa lugar, iba't ibang klase na ng mga masasamang loob ang nakainkwentro nito. Isa sa hindi malilimutan, nang minsang may magpanggap na bibili lamang ng sapatos. Ngunit humantong ito sa pagtatangkang kunin ang isang anak. Mabuti na lamang dahil naagapang kagad at madali ding napawi. Hindi man batid ang rason ng lalaki kung bakit ito nagawa. Ngunit yon ang nag-udyok kay Eugene na magdoble ingat. Kaya naman bago pa man kumagat ang dilim, nagsasarado na ito ng tahanan. Dahil na mga panahong yun, marami na ang paghalagalang tao sa labas. Hanggang sa 11:00 ng gabi, habang mahimbing na ang tulog ng mga asawa't anak, hindi makaramdam ng antok si Eugene. Nang magawi sa kusina, bigla na lamang may nadinig na yabag na nanggagaling sa isang napakalaking tao. Dahil sa bigat ng bawat pagtapak nito. Nang walang ano-ano'y, bigla na lamang may kumalampag sa bubungan. Kaya nagmamadali siyang lumabas ng tahanan. Pagkalabas ni Eugene, ganoon na lamang ang pagkabigla nang makita ang isang walang saplot na babae. Nang makatitigan, nakita ni Eugene na kulubot na ang balat. Kaya alam niyang matanda na ang babae. Ngunit hindi naman niya ito namukaan dahil natatakpa ng buhok ang buong muka at may mapupulang mga mata. Naglalaway din ito na tila may naaamoy na kung anong masarap na pagkain. Nagmamadali namang bumalik sa loob si Eugene para kunin ang naitatagong itak. Nang mga oras na yun, alam niya sa sarili na aswang ang nasa bubong. Pagkabalik sa labas ng tahanan, pababa na ang nilalang sa bubungan. Inabangan ito ni Eugene sa posibleng daanan at nagkahabulan pa ang dalawa. Hindi pa man nakakalayo, natisod ang nilalang kaya naman sinamantala na ito ni Eugene para mahagip ng dalang itak. Nagtagumpay naman ang lalaki. Nasa 3 mahabang sugat ang markang nagawa nito bago pa man tuluyang nakaalis ang nilalang. Hindi na rin ito nahabol pa dahil sa napakabilis tumakbo ng aswang. Matapos yun, bumalik na sa loob si Eugene para siguraduhing nasa maayos na kalagayan ang mga anak at asawa. Naabutan naman niyang mahimbing pa rin ang pagkakatulog ng pamilya, kaya nakampante na kahit papano. Nang sumunod na araw, dahil ayaw nang maulit pa ang pangyayari,
Noong nakaraang gabi, lumapit ito sa isang matandang kapitbahay na nagngangalang Tandang Seryo. Sa tagal ng paninirahan sa lugar, dito lamang nababahagi ni Eugene ang mga karanasan niya. Ang matanda ang kanyang pinaka-pinagkakatiwalaan sapagkat sa anumang bagay, may alam ito lalo pat isa itong manggagamot noong kabataan niya. Ngunit hindi na nito ipinagpatuloy pa dahil tutol ang lahat ng kapamilya. Nang matapos namang maibahagi ni Eugene ang mga pangyayari, napasabi na lamang ang matanda ng, Ako, wag na tayong lumayo pa. Sigurado kung ang may gawa niyan ay walang iba, kundi yung matandang bagong lipad. Ganto na lamang ang gawin mo, Eugene. Mamayang hapon, bago pa sumapit ang dilim, pumunta ka sa bahay ng matandang babae. Siguraduhin mong matungtungan mo kahit yung unang baitang lamang papunta sa pintuan. Kahit hindi ka pagbuksan, kumustahin mo siya sa malakas na boses. Tapos banggitin mo ang pangalan niya ng sa ganong paraan. Hindi nagagaling pa ang mga sugat niya. Dito mo na rin madediscover kung siya nga talaga ang nilalang na nasa bubong niyo kagabi. wika ni Tandang Seryo. Kagad namang tumango si Eugene at sinabing susundin ang payo ng kaibigan si Tandang Seryo. Matapos ang kaunti pang pag-uusap ng dalawa, umuwi na rin ito para ipagpatuloy ang mga tinatahing sapatos. Bandang 2:00 ng hapon, dahil tapos na sa ginagawa, pumunta na si Eugene sa tahanan ng matandang babae. Bagamat nakakaramdam ng takot na mga sandaling yon, hindi niya ito pinansin pa at ang tanging nasa isipan lamang ay wag nang bumalik pa ang nilalang sa tahanan. Nang makarating naman sa bahay na matanda, kagad itong tumuntong sa unang baitang papunta sa pinto. Hanggang sa nakailang beses na ang pagtawag, wala pa rin talagang lumalabas. Kaya naman, paunti-unti nang humahakbang papalapit si Eugene. Nang walang ano-ano biglang bumukas ang pinto ng matanda. Hindi na nagsayang pa ng oras si Eugene. Sa malakas na tinig, kinamusta niya ito sabay banggit ng pangalan. Tumitig sa kanya ng napakasama ang matanda at dahan-dahang gumagawa ng nakakakilabot na tinig. Dahilan kaya kumaripas ng takbo si Eugene. Dumiretso ito sa tahanan ni Tandang Seryo. Natawa na lamang ang matanda at sinabing wala nang dapat pang ipag-alala dahil napagtagumpayan na ang balak. Dagdag pa nito, ang pangangamusta sa aswang ay magiging sanhi para hindi na makalabas pa ng tahanan. Hindi na nito makakayanan pang pumunta sa ibang lugar dahil sa mga sugat na natamo. Ayon pa sa albularyo, ang mga aswang ay kinakailangang pahilumin muna ang mga sugat bago muling makapambiktima. Dahil sa mga nadinig, kumalma na rin si Eugene. Nang sumunod na araw, 9:00 ng umaga, dumalaw mismo sa tahanan si Tandang Seryo. Eugene, halika. Samahan mo ko't pupuntahan natin yung aswang. Kailangang masundan ko ng dasal ang ginawa mo kahapon para tuluyan ang mapilayan ang nilalang. Wika ni Tandang Seryo. Mahinahon namang nagpaalam si Eugene sa asawa at sinabing meron lamang kailangang lakarin. Hindi naman ito pinigilan at diretsyo nang naglakad ang dalawa. Nang makarating sa tahanan ng matandang babae, bago pa man makatungtong sa hagdanan, may mga dasal na binitawan si Tandang Seryo.
May kung ano sa mga salita at diretsyo nang nakapasok ang dalawa sa tahanan ng matanda. Pagkapasok, naabutan nila ang matandang babae. Nakadapa sa sahig at hinang-hina. Kitang-kita rin ng dalawang mata ni Eugene ang mga sugat sa likod. Kaya sa puntong yun, sigurado ito na sa kanya galing ang mga sugat dahil tanda pa niya ang mga parteng tinamaan. Samantala, si Tandang Seryo naman, may ipinatak na tubig sa likod nito habang nagbabanggit ng mga dasal na hindi naman maintindihan at napapasigaw na lamang ang matanda. Halos tumagal pa ito ng ilang minuto. Kaya naman maging si Eugene, hindi na mapakali dahil bakas na sa mukha ng nilalang ang labis na sakit na nararamdaman. Nang tuluyang matapos, ngumiti na lamang si Tandang Seryo at sinabing, Maraming salamat sa tapang mo, Eugene. Ngayon, maghihintay na lang tayo ng ilang araw para maglaho ng tuluyan ang nilalang na ito. Halika na, kailangan nating maisara ng maayos ang tahanang ito para hindi na siya mailigtas pa ng kanyang mga kalahi. wika ni Tandang Seryo. Dahil dito, naghanda na si Eugene. Bago pa man makalis ang dalawa, gamit ang makapal na lubid, ipinalibot sa pinto at siniguradong selyado para hindi na ito makalabas pa ng tahanan. Hanggang sa makauwi ang dalawa, patuloy lamang sa pagtatanong si Eugene. Ayon naman sa kasamang matanda, ito na ang huling araw na makakasama ito dahil kinakailangan ng bumalik sa sariling probinsya. Hanggang sa lumipas pa ang 2 linggo, pumutok na ang bali-balita sa lugar na may napakabahong umaalingasaw sa tahanan ng matandang babae. Bigla na lamang din nagkamatay ang mga puno malapit sa tahanan nito. Dala ng kuryosidad, lakas loob na pinasok ng mga kapitbahay ang loob ng tahanan. Ngunit wala namang naabutan ditong bangkay o kung ano paman. Maging siya ay pumasok na rin. Ngunit hindi na nakita pa ang matandang babae. Ganun na lamang ang pagtataka ni Eugene dahil sobrang baho sa paligid ngunit napakalinis naman ang tahanan. Magmula ng araw na yon, umusbong ang usap-usapan sa lugar na totoong aswang nga ang matanda. Samantalang si Eugene naman, nanatiling tahimik lamang kahit may kinalaman pa ito sa mga nangyari. Naging palaisipan man kung nasa na si Tandang Seryo dahil hindi na ito muling bumalik pa sa lugar nila Eugene. Ngunit ang hindi mawala-wala sa isipan ay nang minsang matalo ang nilalang sa pamamagitan ng pagtungtong sa unang atanga ng tahanan. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.